Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Pag-usapan natin ang planetang Neptune. Kasi on March 30, 2025, papasok na si planetang Neptune sa sign of Aries. Ano ang maaaring maging effect nito sa atin or sa mga tao or sa mundo? Medyo matagal ang ikot ng planet of Neptune. So the last time na dumating siya or nakapasok siya sa sign of Aries is 165 years ago. So mararanasan natin siya ulit ngayon. This is first in your lifetime, no, na may experience na papasok siya dito sa Aries. And sa mundo na kumbaga after 100 years, 165 years, medyo of course yung mga taong nabuhay pa noong time na yun mga wala na sila ngayon. So ang pagpasok nitong Neptune in Aries will happen hanggang October 22, 2025, which is kasi babagal na naman ang planetang Neptune at babalik siya sa sign of Pisces, no? But on January 26, 2026, babalik na naman siya sa planet of sa sign of Aries and will stay there until March 2039. So pag-usapan natin ang maaaring maging effect nito sa atin, sa mundo, sa lahat. Neptune is the planet na may kinalaman sa dreams, spirituality, illusion, delusion, and the sign of Aries is ito yung pinakapalaban na sign. So definitely on March 30, no, pwedeng maging mas action ng mga tao ay ang mga bagay na may kinalaman sa spiritual, no? High chance for like a soulmate or twin flame connection, taking actions. Lalo na pag naramdaman nila yung feeling na, ay, itong taong ito, this is my soulmate, this is my twin flame, I'm going to take actions dito sa bagay na ito. So marami, no, na twin flames and soulmates ang magkakaroon ng kahit itong ating koneksyon ay kailangan mo nang itago sa ngayon, ay itutuloy natin ito. Because also Pisces is, Neptune is the sign or the planet na may kinalaman sa, secrets and something hidden. So, pwedeng ganun. Taking actions regarding do sa mga bagay na kahit ito ay against sa iba, ay gagawin natin to. No, nagiging malakas ang loob pagdating doon sa mga bagay na yon. And also at the same time, and a lot of people, a lot of dito sa mundo, maraming tao ang pwedeng magising with regards to their higher purpose, no? Kung ano yung purpose nila dito sa mundo, kung anong dapat gawain with regards sa aking gift, sa aking talents, hidden talents, like taking actions regarding sa mga bagay na ito, like showing it to the world, no? Magiging mas malakas ang loob sa mga bagay na maaaring noon ay itinatago or kinikimkim mo lang sa iyong sarili. Some of you, pwedeng ito ay may kinalaman sa iyong kasarian, like telling a lot of people na I'm really yung pag-out, kumbaga kung tawagin, if you are a member of LGBTQIA+, nandun yung pag-out and about na ito talaga ako, no? And
Because also, the Neptune is like the planet na may kinalaman sa karma. Some of you, no, pag naramdaman mo na this is a karma, this is, I should end this. So a lot of you will be taking action regarding sa uh, something na dapat i-end sa buhay ninyo para mas mapunta kayo doon sa tamang direction uh, para sa inyo. So, ang tulong nitong Neptune in Aries is that alam mo yung mga bagay na nakatago. Hindi siya maisa sa buhay kung lagi siyang nakatago eh. Katulad ng explanation ko kanina regarding your talents, hindi siya makikita ng iba kung hindi mo sasabihin, kung hindi mo ipapakita. And magkakaroon ng lakas ng loob ang bawat isa regarding those things. Whatever is hidden, whatever is etong bagay na parang dati nakakahiya, pero for you, hindi, ito naman talaga ako, bakit ko ikakahiya? Diba? So you taking actions with regards to those things. And at the same time, the Aries is, yan yung parang, kumbaga, pinaka first, or it's like a new beginning. So, whatever actions ang gagawin mo habang itong si Neptune ay nasa Aries, it could be a new beginning of something na magiging mas better or mas magiging mas maayos para sa iyo. Like for example, changing your style, no? Changing your looks, changing your body. And whatever changes itong gagawin mo, pwedeng mag-benefit ka dito. Kasi nga, nag-a-align yung kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung nasa puso mo, and spiritually, ito talaga yung totoong ikaw. Okay? Like showing yourself to the world. And yung iba sa inyo, yun nga, pwedeng magkaroon ng kaalaman regarding sa usaping spiritual, and then taking actions para mas mai-apply itong mga spiritual learning na ito sa inyong buhay. Example of that is that for example, may nakita ka sa social media about how to change your life for the better is by listening to frequency music, applying itong law of attraction, yung mga bagay na hindi kayang i-explain ng science, but then you will parang i-apply mo yun sa sarili mo na kahit hindi pinaniniwala ng ibang tao, gagawain ko to kasi I feel like ito'y magbibigay ng mas magandang opportunity, mas magandang blessings for me. Even wearing lucky charms, even wearing or carrying itong mga pampaswerte, lucky charms, some of you, pwedeng gawain yun. And also, the Neptune is also the planet, no, na may kinalaman sa not only spirituality but medicine and how to pahabain itong aking buhay. So some of you pwedeng mai-apply itong mga spiritual practices para mas pahabain pa yung buhay ninyo. No, yung iba taking vitamins and also spiritual practices nga na nababanggit ko, yung frequency music. I actually use that frequency music. And I highly suggest na gawin or i-apply mo rin yon sa sarili mo.
Kasi um, life is full of vibration. No, our body, lahat may vibration yan basta may buhay. And even the plants, even yung mga halaman, meron silang vibrations. Ngayon, may mga bagay sa sistema natin or sa katawan natin na minsan na nawawala yung vibrations na may kinalaman sa positivity, and you need that in your life. So listening to frequency music is one of the guide or one of the advice na may bibigay ko sa'yo, no, for now. And Neptune is also nabanggit ko na it's illusion, delusion. Be careful kasi there's a high chance or possibility na ikaw ay mapasakay agad-agad sa ilusyon at delusyon. For example, there's a person na mag-alok sa'yo ng something, no? Na sasabihin sa'yo, pag ginawa mo to or pag sumali ka dito, mas mag-i-increase ang iyong finances. Be mindful of that kasi there's a high chance na a lot of you will take actions na, sige, o diba, alam mo yan, yung parang pwedeng ikaw ay mapaniwala nitong mga taong ito. And eventually, of course, iba naman pala ang pakay or iba ang maging balik sa iyo nito, yung hindi maganda. Huwag masyadong magpadalos-dalos. Aries is the sign na, gawin natin, sige. Masyadong malakas ang loob. Pero sometimes, the Neptune in Aries is telling you, kailangan mong matutunan kung paano makiramdam. Kung paano sundin ang iyong hinala. Kung paano sundin ang iyong nararamdaman. So, wag basta-basta mag-take actions. That is the number one lesson na itinuturo sa atin nitong Neptune in Aries. No, dahil maaaring magkaroon ka ng experiences na magte-take action ka pero nasa huli ang pagsisisi. Yun ay dahil nauna yung paniniwala mo sa ilusyon kesa sa realidad. So, kailangan matutunan mo kung paano i-balance ang reality sa usaping spiritual or usaping ilusyon, delusyon, and itry mong pumalagit na at i-align ang sarili mo doon. So overall, Neptune in Aries is an experience for every one of us na talaga namang magbibigay changes sa ating buhay, and hindi lang sa mga material na bagay but also sa sarili at whatever is hidden, no, pwedeng mabigyan ng buhay lahat ng yan. So before magpunta si Neptune in Aries, be mindful of the dreams na lumalabas sa'yo, nagpapakita sa'yo, panaginip. Kasi pwedeng yun ay maging sign din kung saan ka dapat mag-take ng actions. Alin yung dapat mong huwag paniwalaan. And malaki ang maitutulong ng iyong panaginip around this time bago mo i-take ng actions yung mga bagay na yan. Okay? So, ngayon kasi while I'm doing this reading, still si Neptune ay nasa Aries, nasa Pisces pa. So, at home si Neptune sa Pisces. Medyo may clash siya kapag siya ay nasa Aries.
So, kailangan talaga ng ingat. And a lot of secrets, by the way, talaga ay mailalabas or maipapakita or malalaman um, around this time habang si Aries or habang si Neptune ay nasa Aries. Okay? So, mailalabas yung fiery energy nitong mga secrets na ito. I will end the reading here. Hopefully, may nakuha kang message doon. Ingat ka lagi and bye-bye.